nagbabalik ang PTV Sports, nostalgia, kasaysayan at marami pang iba. Ating sariwain yan kasama ang ating resident sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Messina para sa isa na namang episode ng Treasures of the Game. Magandang umaga, Doc. Good morning, Doc. Magandang umaga, Sir Rap. Magandang umaga, Ma'am Bernadette. Yes. Dito na naman tayo sa ating Treasures of the Game. Yes. Now, excited ako sa mga ipapakita ni Doc mamaya. Oo, mukhang marami-rami to, no, Doc? Ayun. So, bigyan mo naman ng maiksing background, no? Ano ang meron? Ano ang baon mo para sa mga teammates natin ngayong araw? So actually, Rap, busy ako last week sa trabaho. Pero hindi lang sa trabaho, pati na sa collecting. So nitong nakaraang linggo, marami akong naging haul na tinatawag na mga PBA at mga basketball memorabilia. So ngayong araw na to, i-share ko lang yung ilan dun sa mga haul natin. Particularly mga jerseys, yun yung ating i-share ngayong umaga. Naku, I'm Teammate sure. ng shirt, nabudol si Doc nitong weekend. Maraming Nabudol. binili. Nakarami ang mga sellers sa akin ngayong nakaraang linggo. Oo, kumita ang seller. Pero gusto ko excited ako dyan, Doc. Ano ba yung ipapakita po natin? So, simulan natin sa Hinebra. Hinebra tayo magsimula. So, before kasi, nag-release yung Hinebra ng tinatawag na Ganado Classics. So, ito yung mga classic na Hinebra jerseys throughout the years. So, nakakuha ko ng 3. Ay, So, wow. actually, 5 yung buong set. Pero doon sa nakuha ko nitong nakaraang linggo, 3 yung nakuha ko na meron pang pirma. Grabe, pinakyaw pala ni Doc. O, kinuha ko na kasi sayang may, maganda na yung kondisyon, may pirma pa. So, Wow. as a collector, di na ako makatanggi. Oo. Doc, yung Ganado Classics ba, ito ay parang throwback edition, kumbaga? Tama, Yun parang yung ano. throwback edition ng mga Hinebra jerseys throughout the years. So, pakita naman natin kung ano meron tayo dyan. Unang-una, itong jersey na, number 1. So, Sino ba number to? 1, Hulaan ng ating teammates. Okay, kung, May ano. Doc, sigurado ako may mga teammates tayo na kabisado kung sinong player to. Pero para sa mga hindi nakakaalam, ito ay si see? The Flash. Val David. Val David, syempre. So, sa mga batang 90s, yan yung parang iconic na Hinebra jersey, no? Yung may Hinebra na sa harap. So, yan ay nilabas noong 1996. At doon sa taon na yan, nakompleto yung parang legends ng 90s ng Hinebra, yung parang Fantastic Four Wow. ng Hinebra back then. So, yan kasama si Val David, si Vince Gison, si Noli Locsin, si The Tank, tsaka si Marlo Aquino, The Skyscraper. So, yung 4 na yon, doon sila nakompleto dyan sa edition na yan, yung 1996 edition ng Hinebra. Doc, makikwenta ba natin kung paano napirmahan to ni Val David? Alam niyo ba yung backstory ng jersey na to? Okay. Kasi yung napagkunan ko nito, so yung may-ari nung jersey, merong event yung Hinebra, no? Napapirmahan niya itong mga jerseys nito. Okay. Yun talaga, kapag fan ka talaga, no? Naku, magpapapirma ka Oo, talaga. tama yun. Naku. Okay, Ay, ito next naman, tayo. next naman tayo. So, pangalawa, ito yung mga mas recent na Hinebra fans, mas kilala na to, no? Ay, naku, ito to, ako naman. Ma'am Bernadette. Ito alam naman natin. Naku, alam na alam to ng mga Ginebra fan, yung number 47. Yes. Comment lang kayo. Ay, May premyo ba? Siyempre, of course, ito ay si... Yan. Yan, Mark Kagiwa. Kagiwa. Ayan. Yan. Opo. Pero ano po bang kwento naman po sa likod po nito nga jersey na Ayan. to? Doc? So, yung edition naman niya na jersey na yan ay nilabas nung 1999. Tapos yan yung unang naging moniker ng Hinebra, yung Barangay Hinebra Gin Kings. So, yung ilan sa mga noteworthy na nakapagsuot ng jersey na yan, of course, si The Fast and the Furious, sina Mark Kagiwa, tsaka JJ Helterbrand. Ang isa rin na MVP ng Hinebra na nakapagsuot nito ay si Eric Mink. So ilang championships din yung naipanalo nung Hinebra nung 2000s no, na dekada gamit itong jersey na ito. So iconic look siya, kumbaga, sa Hinebra. Yes, so parang championship jersey rin yan kung tinatawag. For the record, Doc, ano to, ilang dekada or ilang taon po nilang nasuot po itong barangay, itong jersey na po to? I think mula 1999 hanggang mga 2012, 2013. Ooh, ang tagal. So matagal rin nasuot yung ng mga Hinebra players, yung ganyang pattern or ganyan design ng jersey. Oo nga, kasi parang napapanood ko na to yung ganitong, Yung ganyang design. ganitong nakita mo design, na. oo. Doc, alam natin, no, what makes this jersey special is
Pinag-usapan na natin to before, ang isang Mark Kagiwa hindi madaling matsyempohan. Simula lalo nung nag-retire siya, hindi masyado nagpapakita sa publiko, kumbaga, no? Sa isang interview ni JJ Helterbrand itong isang araw lang, binanggit niya na si Sir Mark hindi siya masyadong palalabas. Kaya kunyari, merong events na magpapakita si Mark Kagiwa, yung mga fans talaga dinudumog nila kasi yun yung isa sa mga rare opportunities na pwede nilang makausap, tsaka makapagpapirma rin kay Sir Mark. Naku, kaya rare opportunity to na merong pirma, di ba? Tama. Alright. So, ngayon lipat tayo sa Hinebra jersey na medyo recent naman yung design. Yan, no? mas Tama. recent na to. So, ito, Okay. Raf? Ito yung mga nabibili din yan sa yung ganyang jersey po, Ito. no? Sa mga Divisoria, sorry, di ba? minsan sa harap nga ng Araneta, ng mga venues, may mga nabibiling ganitong jersey. So yan, mas recent na jersey na siya. Una siyang nilabas noong 2012. Tapos, ang unang napanalo ng Ginebra na championship na suot yan ay 2016 Governors Cup. So, syempre, pamilyar naman to siguro sa ating mga teammates, lalo na yung mga PBA fans. Recent lang to. Syempre, ito ay jersey ni Scotty Wow. Thompson. Scotty Thompson. Yan. So, meron ding pirma dyan sa may number niya. Dok, ano yung story? Alam mo ba yung story sa likod ng pagpapalit ng jersey? Number ni Scotty? Ayun yung hindi ko sigurado eh. Pero dati kasi alam ko number 9 siya. Oo. Tapos binaliktad, ginawang number 6 naman. Na yun yung nakikita natin ngayon. Siguro, next time, bigay natin yung sagot sa trivia na yan sa ating mga teammates. Okay, yung mga teammates natin, baka may nakakaalam Ay, kung oh, anong I'm story for yan. sure Comment alam nyo, nila yan. i-comment Iba ng number. Oo. Ito naman, ang next Next excited naman. ako dun sa isa. Alright, Okay. next natin. So next naman natin, from Ginebra, sa ibang franchise naman tayo. Pero nevertheless, superstar yung nagsuot nito. Nako, pwede kang magbigay ng hint pa, Doc. Ayan. So isa siyang 2-time MVP. Ay, Tapos ang tawag sa kanya, ang moniker niya ay Big Game James. So doon pa lang alam na ng ating mga teammates yan kung sino yung nagsuot itong practice jersey na ito. Yan. Of course, it's... Ito, Raf. Nako, San Mi. Number 18 ng Sunmig Coffee Mixers. Syempre, walang iba kundi si James James Yap. Yap. Ayan. Yan. So Very yan ay practice iconic. jersey na worn ni Big Game James Yap. So nakuha ko naman itong jersey na ito sa isang executive ng Titan. Kasi kung titingnan mo yung logo niya, Sunmig Coffee Mixer, so ibig sabihin yan ay sinuot nung 2012 to 2013 season. Just before the Grand Slam. Just before the Grand Slam. Kasi pag Grand Slam na, super coffee mixers na Ay, yung oo. bansag sa kanila. No? Okay. So kung titingnan mo rin, Raf, gusto mong baliktarin yung Okay. jersey? Baliktarin natin, makikita natin. Meron ding So, white. Yan. So, Ayun. yan. So, isang sign siya na legit siya na practice jersey kasi reversible yung ating jersey na ito. Kumbaga, pwede kang lumipat ng side. So, Oo. white team, dark white. team, o bright Light, team. oo. So, ayun. Dok, wala pang pirma to ah. So, siguro, yun na lang yung kulang Yan, dito sa so jersey na to. yun yung isang project natin na down the line, mapapirma ito kay Sir James Yap. Kay Consi, James Yap. Yan. Ako, sana next time po na makapagpapirma kasi maganda din yan. Na, Yes, of course. Siyempre, yung value rin ng Oo. item, siyempre tataas. Pag napirma ng player na nagsuot nung damit na yon or nung jersey na yon. Lalo na kapag bihirang nagpipirma, no? Alright. Pero meron pa tayong isa. Ayun na. Meron pa tayong isa. So, ito yung huli natin from a 2-time PBA MVP to an 8-time Eight-time naman. PBA Wow, MVP. alam na agad yan ng ating teammates. Nako. So, Gusto ko siya- hawakan yan kasi ayan. mukhang malaki yan, Doc eh. So ito siya ay regarded as probably the greatest of all time. Maraming nagsasabi na siya yata na ang greatest of all time sa mga Sa PBA. PBA players. No? Wow. So si The Kraken, Junmar Fajardo. OMG. Tingnan mo naman natin. Oh, Parang tignan gusto ko din natin. ulit ipakita, no? Teammate, Ano niya yung screen? Sakop niya yung screen. suot mo nga kayo. O, Ayan. Ayan. Ano ba? Susuot ba natin? O sige, subukan mo. Sige, ma'am. Sige. tingnan natin. Sige, panindigan. Panindiganan. Pahardo, suotin ko muna, ha? So ito naman, Raf, nakuha ko yung jersey sa isang seller na
nakuha naman niya ito sa isang staff sa San Miguel na inabot sa kanya ni Junmar yung jersey. Hindi naman nakakagulat na sa ganun lang manggagaling yung ganyan, Doc. Kasi alam natin si Junmar, very generous yan eh. Talagang Yes. pagkadating sa mga fans niya, pinagbibigyan niya talaga. So, pero wag niyo namang abusuhin. Baka yung teammates baka lahat ng mga Oo teammates nga. na makasalubong si Junmar manghingi ng Manghihina, jersey. oo. Hindi. Parang gusto Pero- kong pumasok dun sa training nila na nakaganito, Doc. So ayan, may picture dito, hawak-hawak ko yung jersey ni Sir Junmar. So halos lalagpas na sa tuhod ko yung Oo. yung jersey. Kay Tapos ito, teammate suot Bernadette ni nga Ma'am mukha ng Bernadette. duster. Doc. Parang pwede na ako matulog. Pero imagine, no, ganito yung sinusuot ni Junmar. At teammates, kung makikita nyo sa screen, no, wala na, hindi na po kita dun sa tuhod ko. Ganito kalaki. At it's a privilege. Wow! It's an honor po na masuot ang jersey ng ating nag-iisang Junmar Fajardo. Doc, game worn ba tong jersey na to? Allegedly, sabi nung staff nung San Miguel, game worn siya. Pero syempre gagawa pa tayo nung konting research pa para ma-confirm yon. Yes. May Pero given yung size naman niya, Oo. so mukhang nagfi-fit naman dun sa size ni Junmar. So dito rin makita natin yung laki ni Junmar kung paano nakakontribute yung size niya dun sa pagdomina sa Oo. PBA for the past decade. Wala ngang big man na mas kayang tumapat kay Ay, Junmar oo. Fajardo when it comes to the PBA. Yun nga, sinabi mo na, Doc, very big contributor sa mahabang panahon na nagdomina siya. Yes. Alright. Pero Doc, meron na bang pirma yan? Ayun na, Wala isang rin. project ko Oo, rin yan. Saan mo pagdating balak, ng- Doc, ipapapirmahan? Siguro sa isang laro o sa isang practice yan. Pag nakadaumpalan natin si Sir Junmar, sana mapirmahan niya rin niya itong jersey na ito. Ayan. At maraming salamat, Doc, sa umagang ito. Maraming salamat sa paghatid nyo Nako, thank sa you, ating Doc. teammates na mga collection nyo